Ngayon, umpisahan muna natin dito sa nag-divest, no? Si Leviste. To. This was also signed by former President. Umpisahan muna natin dito, mga kababayan, para maganda yung pagkakasunod-sunod natin. All right, let's go to Solar para sa Bayan, SPPC. You were granted a 25-year franchise back in 2019 from both houses of Congress. This was also signed by former President Rodrigo Duterte. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? Are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. So you divested? Yes. And I would add also that the company, I think, was also publicly already reported to no longer be operational. So there's actually no franchise, Just stress na si Leviste dito. if I'm not mistaken, that really would have any effect on anyone at this point. And what I actually learned from that is it's very difficult to start new endeavors in the Philippines because of they call it red tape or regulatory requirements. And even now that there is issues being raised about this now defunct business in the media, I personally think that it is discouraging for new investment and happens to coincide with the Philippine peso hitting an all-time low of 59. Ayan, kayo din, napapansin nyo, sabi ni Chaicher, nililigtas na niya sarili niya this time. Pero mamaya ipapanood ko, pagkatapos nitong mga ito, ipapanood ko sa inyo, para sa akin, blackmail lang. Yan ang pagkakaso nila. Kaya Atty. Claire. 0.42 centavos. As we reported a while ago. Congressman, if you are no longer the owner, that means you divested. Yes, as I disclosed before, that as part of my entering public service, I'm divesting from my businesses. I'm doing this to all of my solar power businesses actually. But I think more important point is that this particular company is actually defunct and no longer operating. Yeah, but the point also being raised is that if you divested, that should have gone through Congress. No, because the company is no longer operational. When was it not operational? When did it? Ang sinasabi niya dito, kasi may parang dalawang taon, mamaya ipapaliwanag niya yan sa press con, no? At doon lang sila nagbase kung bakit nasabi na wala ng prangkisa yung kumpanyang sinasabi niya. Stop its operations, sir. And when did you divest? It stopped operating many years ago. Like many years ago. What year, sir? Would you remember? Many years ago, because actually there was a law that was passed. Yan lang ang ipambabala ni Atty. Claire, wala na tong bata na to eh. No? Yan lang ang iaano ni Atty. Claire, wala na. Pero alam nyo mga kababayan, nag-umpisa itong mga ganito. Yung alam nyo yung interview ni Ombudsman Boying Remulla, na alam na ano nyo yun, napanood nyo yun, Ombudsman Boying Remulla. Ano sabi, batang-bata pa lang siya, ninenegosyo niya yung prangkisa eh. Doon naman nag-umpisa yun eh. Di ho ba? In 2022 that superseded the franchise. Saka bakit hindi si Boying Remulla ang una niyang kasuhan? Dahil doon nag-umpisa yun. At si Atty. Claire Castro, mga kababayan, kami ho, no? Pati ho kami, mga boss chipamo sir. Yun yung mga pinagbabasihan namin at yun yung rene-reactionan namin. Bakit si Atty. Claire Castro? No, gigel? No? Pero ako ho, uulitin ko sa pangatlong pagkakataon, no? Pamba-blackmail lang ang nakikita kong yung ginawa nila ngayong araw. Which was approved in 2019. And frankly, I think there's no more public interest as regards this topic. And the public, I think, would want to know more about the flood control investigations, where, if I'm not mistaken, there were supposed to be many big fish that would be spending Christmas in jail. Yeah, but this was also a very hot topic, Congressman, and you do know that. I understand that we can talk about that too, but from what I know and from where I'm sitting, they are saying that a franchise was granted to you through Solar para sa Bayan, and that if you had divested or as just simply divested, it needed the nod of Congress. Yes, oo.
Pero nga, ang dinadahilan nila doon, mga bossing, na kumbaga parang 2 taon na or something. Ito na nga, no? Sila na mismo ang magpaliwanag. Oh. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may 2 pong provision ang prangkisa. Una, Ako po. Sandali lang, may napansin ako. Ano mga kababayan? Topacio. Attorney Topacio, mga bossing, yung kanyang abogado. Si Attorney Topacio ang magtatanggol sa kanya, mga bossing. Bahala kayo. Kayo na lang ang magkomento dyan kung ano sa tingin nyo ang kalalagyan nitong mga ito. Oh. binenta ko yung kumpanya na may prangkisa. Yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may 2 pong provision ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR. Ang Wala daw kayo linabas na IRR, Department of Energy, kayo pa yata ang nasisisi. Ha? DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, Ayan na, yan yung paliwanag nila. Ang franchise nakalagay kung hindi nag-ooperate for 2 years ay, kumbaga, meron siyang sasabihin na si Topacio ang magbabanggit ng kahulugan ito po ay ipso facto revoked. Ayun. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, Yun, kumbaga, doon sila nag-rely na hindi na kami nag-ooperate for 2 years Yun ngayon, yung ipinapaliwanag nila. Ngayon, ang tanong dyan. Siyempre, sasagot ho dito ang Department of Energy, mga kababayan. No, hindi naman huhingi ng notice Biruin nyo, mga bossing. 2019 pa daw, pinapadala na ng notice itong si Leandro Lebiste o sila Lebiste. No? Pwede na sabihin na, hindi na kami nag-ooperate. Wala na, hindi na nag-ooperate. Bakit umabot pa yung pagpapadala ng notice sa kanila hanggang sa ngayon ho, mga kababayan? 'Di ba? Sabi ni Eugene, Balauro, sa lahat ng hinawakan niyang kaso ay talo. Ito dito pa siya. tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang Si Atty. Topacio, ngingiti-ngiti, tatawa-tawa. Akala mo, ang daming naipanalo. akala mo yung mga kliyente niya wala sa kulungan no? Akala mo pagkagaling-galing. ibang klase kumpiyansa ni Atty. Topacio. po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag Walang napahiya. Walang napahiya. Walang napahiya. Yun ang para ho sa akin. At ang pinagkuhanan, mga boss chipamo, sir, ombudsman. No? Na si na yung idol natin. Ako ho, mga bossing rektahan ko sila sabi. Madaming nagsasabi dyan na huwag kang iidolo o ganito, ina-idolize. Pero gusto ko yung mga kilusan ni Ombudsman Boying Remulla ho, mga kababayan. No? Doon mismo nanggalingan. At ako, mga bossing, sa lawak ng intel ng Ombudsman, mga kababayan, ako po ay naniniwala sa bawat sabihin ni Ombudsman Boying Remulla. rin po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and mandatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po Kailan po yun? Atras nga natin na onte. Kung kailan daw yun? 49. at dagdag ko rin po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang
general law noong 2022 din na may repealing and mandatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yun ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yun ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala ng prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas. Maganda yan kinabukasan mga bossing, no? Kasi kagabihan na ngayon, medyo gabi na ho mga kababayan eh. Bakit? Bukas yan, malamang ho ha, yung ombudsman. Since, syempre, si Ombudsman Boying Remulla, sa kanya nang galing ito, malamang pinapa-research niya ho niya yan. No? May mga sagot ngayon bukas yan mga kababayan.